Tinatanggap ko. Ang dalawang salitang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang hiningang matagal na niyang pinigilan. Sa harap ng Diyos, ng daan-daang bisita, at ng lalaking matagal na niyang itinatangi sa kanyang puso, ibinigay ni Arabella Dizon ang kanyang matamis na ihi. Ngunit sa loob-loob niya, isang sigaw ang gustong kumawala, isang sigaw ng pagtanggi, ng sakit, ng isang katotohanang siya lamang ang nakakaalam. Ito dapat ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Nakatayo siya sa dambana ng maringgal na katedral ng Maynila, suot ang isang mamahaling bestida na likha ng isang tanyag na taga-disenyo, na kung sa ibang pagkakataon ay hanggang sa panaginip lamang niya makikita. Ang bango ng libo-libong puting rosas at lilis ay bumabalot sa buong paligid, isang halimuyak ng karangyaan at pangako. Ngunit para kay Ara, ang lahat ng ito ay isang magandang kasinungalingan. Tumingala siya sa lalaking katabi niya ngayon, ang kanyang bagong asawa, si Miguel Miggy de Villa. Ang matipunong mukha nito ay tila inukit mula sa marmol, perpekto ngunit walang bahid ng anumang emosyon. Ang madilim nitong mga mata, na minsan na niyang hinangaan mula sa malayo, ay nakatuon sa obispong nasa kanilang harapan, ngunit para bang tumatagos ang tingin nito, blanko at malamig. Nang hawakan nito ang kanyang kamay upang isuot ang gintong singsing, naramdaman ni Ara ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang puso. Ang singsing ay mabigat, isang pisikal na simbolo ng bigat ng kasundo ang kanyang pinasok. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya, wika ng obispo, na may ngiti sa mga labi. Bumaling si Miguel sa kanya. Sa isang saglit, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa dibdib ni Ara. Baka sakali baka sa sandaling ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay. Ang pagdampi ng mga labi ni Miguel sa kanya ay mabilis at walang pagnanasa. Ito ay hindi halik ng isang nagmamahal na asawa, kundi isang obligasyong kailangang tuparin sa harap ng madla. Isang transaksyon. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon, bahagya itong lumayo, at sa ilalim ng ingay ng masigabong palakpakan at pag-ulan ng flash mula sa mga kamera, may ibinulong ito sa kanya, sapat lamang para siya ang makarinig. Huwag kang humiti na parang totoo ang lahat ng ito, anito sa isang tinig na kasing lamig ng yelo. Gawin mo lang ang parte mo. Ang bawat salita ay parang patalim na tumusok sa puso ni Ara. Napalunok siya upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Pinilit niyang humiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, habang magkahawak kamay silang humarap sa mga tao at naglakad palayo sa dambana. Ang bawat hakbang sa pasilyo, sa gitna ng mga ngiti at pagbati, ay parang isang paglalakbay patungo sa isang maganda, ngunit walang kaluluwang bilangguan. Ang resepsyon ay ginanap sa malawak na hardin ng mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park, isang lugar na sumisigaw ng kapangyarihan at lumang yaman. Ang mga lamesa ay napapalamutyan ng mga kristal at pilak, at ang mga bisita ay ang mga pinakamakakapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang dayuhan, isang impostor sa gitna ng karangyaang hindi niya kinalakihan. Ang pamilya Dizon ay dati ring may pangalan, ngunit matagal na iyong nabaon sa limot matapos ang iskandalong sumira sa reputasyon at buhay ng kanyang ama. Habang iniikot niya ang kanyang paningin, nahagip ng kanyang mga mata ang isang babaeng papalapit sa kanila ni Miguel. Siya ay matangkad, balingkinitan, at may isang ganda na tila kayang patigilin ang mundo. Suot nito ang isang pulang bestida na lalong nagbibigay diin sa perpekto nitong hubog. Ngumiti ito, isang ngiting matamis, ngunit may bahid ng panunuya nang tumingin ito sa kanya. Miggy, congratulations, bati nito, at hinalikan si Miguel sa pisngi, isang halik na nagtagal ng higit sa nararapat. At sa iyo, Enrique de Villa. Ang pagkakasabi nito sa huling dalawang salita ay puno ng sarkasmo. Katrina, tugon ni Miguel, ang boses ay bahagyang nagbago, isang pahiwatig ng init na hindi narinig ni Ara sa buong araw. Katrina Alcaraz, pagpapakilala ng babae kay Ara, inilahad ang kamay na may mahahabang daliring nalalatagan ng pulang kuko. Miggy and we go way, way back. Tinanggap ni Ara ang kamay nito. Malamig din, ngunit sa ibang paraan. Ito ay ang lamig ng isang ahas. Arabella. Ara for short, sagot niya, pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Ngumiti si Katrina, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling matalim, sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa. Sana alam mo ang pinasok mo, Ara. Ang puso ni Miggy isa itong napakakomplikadong lugar. Maraming nakatira doon na hindi mo basta-basta mapapaalis.
Iyon ay hindi isang babala, iyon ay isang pagpapahayag ng pag-aari. Isang malinaw na mensahe na kahit si Ara pa ang may dala ng apelyidong de Villa, si Katrina pa rin ang reyna sa puso ni Miguel. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya nagpatinag. Hinarap niya ang hamon sa mga mata ni Katrina. Salamat sa paalala, Katrina. Ngunit sa mata ng batas at ng Diyos, asawa na niya ako ngayon. At gagawin ko ang lahat para maging isang mabuting asawa sa kanya. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang labanan ang titigan. Si Miguel ay nanatiling tahimik sa kanilang tabi, tila isang manonood sa isang dula na hindi niya gustong salihan. Bago pa man makasagot si Katrina, isang magiliw na boses ang bumasag sa tensyon. Pinsan! At ang maganda kong pinsan-in-law. Lumingon si Ara at nakita ang isang lalaking may mainit na ngiti at mga matang puno ng kabaitan. Kamukha niya si Miguel, ngunit kung si Miguel ay isang nagielong gabi, ang lalaking ito ay isang maaliwalas na umaga. Enzo, sabi ni Miguel na may formal na tono. Lorenzo de Villa, at your service, pagpapakilala nito kay Ara, at magalang na kinuha ang kanyang kamay upang halikan. Maligayang pagdating sa pamilya, Ara. Huwag mong pansinin ang iba. You belong here. Sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ni Ara ang isang tunay na patak ng init. Ang ngiti ni Lorenzo o Enzo ay totoo. Ang pagtanggap sa boses nito ay hindi pilit. Napangiti siya pabalik, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Salamat, Enzo. Masaya akong makilala ka. Hay, naku, huwag ka nang mahiya, sabi ni Enzo, sabay kindat. Kung sasaktan ng pinsan kong ito ang ulo mo, tawagan mo lang ako. Ako ang bahala sa kanya. Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Miguel kay Enzo. Huwag kang magsimula, Enzo. Nagkibit balikat lamang si Enzo, hindi na tinag. Ang maikling sandaling iyon ay sapat na para bigyan si Ara ng lakas ng loob. Mayroon siyang kakampi, kahit isa lang. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, isang utusan ang lumapit sa kanya. Maam Ara, pinapatawag po kayo ni Doña Elara sa kanyang silid-aklatan. Kinabahan si Ara. Si Doña Elara de Villa, ang lola ni Miguel, ang matriarka ng pamilya. Isang babaeng kilala sa kanyang talino at pagiging istrikto. Siya ang may akda ng kasunduang ito, ang nag-utos ng kasal sa pamamagitan ng kanyang huling habilin at testamento. Huminga ng malalim si Ara at sumunod sa utusan, iniwan ang ingay ng party para sa tahimik at nakakakilabot na pasilyo ng mansyon. Ang silid-aklatan ay malawak, napapalibutan ng matataas na estante ng mga aklat na aabot hanggang sa kisam. Ang amoy ng lumang papel at katad ay nangingibabaw. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan si Doña Elara, ang kanyang buhok na kulay pilak ay nakapusod ng maayos. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas at tila nakikita ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Hiza, maupo ka, wika nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng otoridad. Umupo si Ara sa silyang nasa tapat niya, nararamdaman ang bawat titig ng matanda. Alam kong naguguluhan ka sa maraming bagay, Arabella, simula ni Doña Elara. At alam kong hindi ito ang kasal na pinangarap mo. Hindi nakasagot si Ara. Ano ang sasabihin niya? Na mahal niya ang apo nito kahit hindi siya mahal pabalik? Na tinanggap niya ang kasal hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang misyon, ang malinis ang pangalan ng kanyang ama. Inilahad ni Doña Elara ang kanyang palad. Sa ibabaw nito ay isang luma at tansong susi. Ito ay may kakaibang disenyo, tila gawa pa noong panahon ng mga Kastila. Ang kasal na ito ay higit pa sa isang kontrata, hija, pagpapatuloy ng matanda, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Ito ay isang pagsubok. Para sa apo ko at para sa iyo. Maingat niyang inilagay ang susi sa palad ni Ara. Malamig ito at mabigat. Ang susi na yan bubuksan niyan ang katotohanan na matagal nang nakatago sa loob ng kumpanya at ng pamilyang ito. Nasa sa iyo kung paano mo ito gagamitin. Patunayan mong hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Naguguluhan, tinitigan ni Ara ang susi. Katotohanan? Anong katotohanan? May kinalaman ba ito sa sinapit ng kanyang ama? Bago pa man siya makapagtanong, tumayo na si Doña Elara. Maaari ka nang bumalik sa iyong mga bisita.
At tandaan mo, Arabella, sa larong ito, ang pinakamalakas na kalaban ay hindi laging nasa labas. Minsan, nasa tabi mo lang. Umalis si Ara sa silid-aklatan na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ang bigat ng susi sa kanyang kamay ay kasing bigat ng mga salitang binitiwan ng matriarka. Gabi na nang matapos ang lahat. Ang mga bisita ay nagsiuwian na at ang mansyon ay nabalot na muli ng katahimikan. Pumasok si Ara sa master's bedroom, ang silid na magiging kanila ni Miguel. Ito ay napakalawak, may isang king-sized bed sa gitna, at isang balkonaheng tanaw ang madilim na hardin. Hinubad niya ang kanyang sapatos at umupo sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Naghintay siya. 1 oras. 2 oras. Bawat tunog mula sa labas ng pinto ay nagpapakaba sa kanya. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na marahil, ngayong sila na lang dalawa, magiging iba na si Miguel. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, tumayo si Ara, ang puso niya ay kumakabog. Pumasok si Miguel, ngunit huminto lamang ito sa may pintuan. Hinubad nito ang kanyang coat at ibinato sa isang silya. Ang kanyang mukha ay mas malamig pa kaysa kanina. Wala itong sinabi. Sa halip, may kinuha itong isang folder mula sa kanyang briefcase, at walang awang inihagis ito sa kama, ilang pulgada lang mula sa kinaupuan ni Ara. Napakunot ang noo ni Ara. Ang pagbagsak ng folder sa malambot na kama ay lumikha ng isang tunog na, para sa kanya, ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng silid. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang mga mata mula sa folder pabalik kay Miguel, naghahanap ng kahit anong paliwanag sa malamig nitong mukha. Ngunit wala siyang nakita kundi isang pader na hindi kayang gibain. Ano to? Tanong niya sa isang tinig na bahagya lang lumabas, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Miguel. Itinuro lang nito ang folder gamit ang isang mapanuyang paggalaw ng kanyang baba, ang mga mata nito'y nag-uutos na buksan niya ito. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang folder. Ang simple at mamahaling katad nito ay tila mabigat sa kanyang mga daliri. Sa pagbukas niya, isang opisyal na dokumento ang bumungad sa kanya. Sa itaas, nakasulat sa malalaking titik na tila nanunuya, ang mga salitang, kasunduan bago dan, kasal prenuptial agreement. Napasinghap si Ara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa mga pahina, nilalaktawan ang mga legal na terminolohiya na hindi niya maintindihan at hinahanap ang puso ng dokumento. At natagpuan niya ito. Ipinapahayag at sinasang-ayunan ng 2 panig na sa kaganapan ng legal na paghihiwalay o annulment, si Arabella Dizon ay walang karapatang tumanggap o umangkin ng anumang bahagi, pag-aari, sapi, o interes mula sa De Villa Group of Companies, mga kaakibat nitong korporasyon, o anumang personal na yaman ni Miguel de Villa na nakuha bago, habang, o pagkatapos ng kasal. Si Arabella Dizon ay voluntaryong tinatalikuran ang lahat ng karapatan sa anumang pinansyal na suporta o alimony. Bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kasal na ito, ang seremonyang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang bestidang suot niya, ang singsing sa kanyang daliri, lahat ay isang palabas. Isang detalyadong produksyon para ipakita sa mundo na may unyon, habang sa likod ng mga nakasarang pinto, siya ay walang iba kundi isang pangalan sa papel. Hindi asawa. Hindi kapareha. Kundi isang empleyado na walang sahod. Ang pinakamasakit ay ang huling pahina. Nandoon, sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa kanya, ang perpekto at matatag na pirma ni Miguel de Villa. Pumirma na ito. Matagal na. Marahil ay bago pa man sila maglakad sa altar. Ang lahat ay nakaplano na. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa dokumento patungo kay Miguel. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nag-uunahan na ngayong mamuo sa kanyang mga mata, ginagawang malabo ang imahe ng lalaking kanyang pinakasalan. Ang sakit ay hindi dahil sa pera, hindi niya kailanman hinangad ang yaman nito. Ang sakit ay nagmumula sa sukdulang pagtanggi, sa brutal na katotohanang kinumpirma ng dokumentong ito, na para sa kanya, si Ara ay walang halaga. Isang kasangkapan lamang. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibigkas, basag at puno ng hinanakit. Sa wakas, nagsalita si Miguel.
Lumakad ito palapit, hindi sa kanya, kundi sa pinto ng balkonahe, tinitingnan ang dilim sa labas. Hindi man lang siya nito magawang harapin. Upang maging malinaw ang lahat sa simula pa lang, malamig niyang sabi. Gusto ng lola na magpakasal tayo para sa kapakanan ng kumpanya. Ginawa ko. Pero iyon lang ang makukuha mo sa akin, Arabella. Ang apelyido ko. Humarap ito sa kanya, at sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay matalim na tila kayang hiwain ang kanyang kaluluwa. Ito lang ang papel mo sa buhay ko, anito, idiniin ang bawat salita, habang itinuturo ang kontratang hawak niya. Huwag kang umasa ng higit pa. Pagkasabi niyon, tumalikod ito, kinuha ang coat na ibinato nito kanina, at naglakad palabas ng silid. Hindi ito lumingon. Hindi ito nag-atubili. Ang marahan, ngunit tiyak na pagsara ng pinto ay umalinggaw sa malawak na silid, isang tunog na nagselyo sa kanyang kapalaran. Naiwan si Ara na mag-isa sa gitna ng karangyaan. Nakatayo, hawak ang malamig na papel ng kanilang kasunduan, habang ang init ng isang butil ng luha ay tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa pirma ni Miguel de Villa. Sa kanilang gabi ng kasal, sa kanilang dapat sana ay magiging pugad ng pag-ibig, naramdaman ni Arabella ang lamig ng pag-iisa na mas matindi pa kaysa sa pinakamalamig na taglamig. Ang pag-asang minsan niyang iningatan ay tuluyan ng namatay. Ang pagsara ng pinto ng silid ay nag-iwan ng isang matunog na katahimikan, ngunit para kay Miguel, ang ingay sa loob ng kanyang isipan ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Bawat hakbang niya palayo sa silid na iyon ay isang hakbang palayo sa isang kasalanang kailangan niyang akuin, isang obligasyong kanyang tinupad ngunit kinamumuhian. Hindi niya magawang manatili sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay tila nangungusap ng husga. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa kasal ay parang laso na sumasakal sa kanya. Kinuha niya ang susi ng kanyang sports car at mabilis na tinungo ang garahe. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niya ng hangin. Ang makina ng sasakyan ay umugong, isang galit na tunog sa katahimikan ng gabi. Mabilis niyang pinatakbo ito palabas ng mga bakal na tarangkahan ng Forbes Park. Ang mga gulong ay bahagyang umiskid sa semento. Sa bawat pagpindot niya sa silinyador, sinusubukan niyang takasan ang mga imahe sa kanyang isipan, ang peking ngiti ni Ara sa altar, ang pagtanggap nito sa kanyang pangalan, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya nang ibigay niya ang kontrata. Isang pinaghalong sakit at hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay maisariling isip. Dinala siya nito sa isang pamilyar na daan, palayo sa syudad, pataas sa mga palikulikong kalsada ng Tagaytay. Huminto siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binabalikan. Isang bangin na may tanawin ng lawa at ng bulkang natutulog sa gitna nito, na ngayon ay nababalot ng dilim at hamog. Pinatay niya ang makina at bumaba ng sasakyan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito napawi ang apoy ng pagkabalisa sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa gilid ng bangin, ang mga kamay ay isinuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Dito. Sa lugar na ito nagsimula ang lahat ng kanyang bangungot. Napapikit siya ng mariin. Ang simoy ng hangin ay biglang nag-amoy ulan, at ang katahimikan ay napalitan ng isang tunog na umalinggaw sa kanyang alaala, ang nakabibinging tunog ng mga gulong na nawalan ng kontrol sa basang kalsada. 3 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas. Nagtatalo sila ni Katrina sa loob ng sasakyan. Tungkol saan? Hindi na niya matandaan. Marahil tungkol sa negosyo, sa isang babaeng ngumiti sa kanya sa isang party, sa isang bagay na maliit ngunit pinalaki ni Katrina. Ang boses nito ay matinis at puno ng akusasyon. Hindi ka nakikinig, Miggy. You never listen. Katrina, please. Nagmamaneho ako. Isang mabilis na pag-iwas sa isang sasakyang biglang sumulpot sa kanilang linya. Ang pag-ikot ng manibela. Ang pag-iyak ni Katrina ay naging isang bigla at matinis na sigaw ng takot. Ang hiyaw na iyon ay sumunod sa nakabibinging tunog ng mga gulong na nawalan ng kapit sa basang kalsada. Isang malakas na lagabog ng bakal, ang pagkabasag ng salamin, at ang marahas na pag-uga ng mundo bago ito tuluyang nagdilim. Idinilat ni Miguel ang kanyang mga mata. Muli, nasa bangin siya ng kasalukuyan, ngunit ang pawis ay namuo sa kanyang noo at ang kanyang paghinga ay mabigat. Bawat detalye ng gabing iyon ay nakaukit sa kanyang isipan na parang isang peklat na hindi kailanman maghihilom. Ang pagmulat niya sa loob ng wasak na sasakyan.
Ambon na lang ang ulan. May dugo sa kanyang noo, ngunit hindi iyon ang inalala niya. Ang tingin niya ay agad na napunta kay Katrina sa tabi niya. Tahimik ito. Nakatingin sa kawalan. At sa gitna ng katahimikan, nakita niya ito. Ang mansa ng dugo. Hindi sa noo nito, hindi sa braso kundi sa pagitan ng kanyang mga hita, bumabakat sa mamahalin nitong bestida. Doon, sa gitna ng ulan at wasak na bakal, umalingaw ang isang uri ng pag-iyak na hindi niya malilimutan kailanman. Isang iyak na hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi sa isang pagkawala na hindi na maibabalik. Ang anak natin. Miggy, wala na, G. Wala na, G. Bulong ni Miguel sa hangin, ang mga salita ay puno ng pait. Ang bigat ng kasalanan ay muling dumagan sa kanyang mga balikat, isang krus na 3 taon na niyang pinapasan. Kaya't paano siya magrereklamo sa isang peking kasal? Paano niya ipagkakait kay Katrina ang anumang hilingin ito, gayong siya ang dahilan kung bakit nawala ang nag-iisang bagay na pinapangarap nito? Ang pagpapakasal kay Ara ay isang parusa, ngunit para sa kanya, ito ay isang maliit na kabayaran para sa buhay na kanyang kinuha. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Nag-vibrate ito sa ibabaw ng dashboard. Ang tunog ay isang panghihimasok sa sagradong katahimikan ng kanyang pagdurusa. Tiningnan niya ang pangalan sa screen. Katrina. Tila naririnig ng demonyo ang iyong panalangin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung bakit ito tumatawag. Ngunit kahit alam niya ang sakit na idudulot nito, sinagot pa rin niya. Dahil pakiramdam niya, iyon ang nararapat. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod. Isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Miggy, hindi ako makatulog. Ang boses ni Katrina ay basag, sinadya upang pukawin ang kanyang awa. Nakita ko kayo kanina sa kasal, ang saya-saya ninyo. Ang ganda niya sa bestida niya. Hindi sumagot si Miguel. Alam niya ang larong ito. Alam mo ba kung anong araw ngayon, Miggy? Nagpatuloy si Katrina, ang boses ay lalong naging kaawa-awa. 3 taon. 3 taon mula nang. Kung nabuhay lang siya, anibersaryo sana natin ngayon bilang mga magulang. Napapikit si Miguel ng mariin. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Katrina, stop it, T. Bakit, Miggy? Dahil masakit pakinggan ang katotohanan, humikbi ito. Masakit din para sa akin. Pero wala akong magawa kundi panoorin kang magpakasal sa ibang babae, habang ako, naiwang mag-isa kasama ang alaala ng anak nating hindi man lang nasilayan ang mundo. Sorry, Katrina. I'm sorry, iyon na lamang ang paulit-ulit niyang naisagot. Ano pa ba ang masasabi niya? Ang bawat paghingi niya ng tawad ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan, isang kadenang lalong humihigpit sa kanyang liig. Matulog ka na, mahal, sabi ni Katrina sa huli, ang paggamit sa salitang imahal ay isang matamis na lason. Deserve mo namang maging masaya. At ibinaba nito ang tawag, iniwan si Miguel na mas lalong lugmok sa bigat ng kanyang pagkakasala. Madaling araw na nang umuwi si Miguel. Ang pag-asa na ang lahat ay tulog na ay agad na naglaho nang pumasok siya sa malawak na dining hall. Doon, nakaupo sa isang silya si Arabella. Ngunit hindi siya umiiyak o mukhang talunan gaya ng inaasahan niya. Nakasuot ito ng isang navy blue na blazer at puting blusa, ang buhok ay maayos na nakatali. Sa harap niya ay isang tablet at isang tasa ng kape. Ang itsura niya ay hindi itsura ng isang nobyang iniwan sa gabi ng kasal. Ang itsura niya ay ang itsura ng isang taong papasok sa isang laban. Isang inis ang biglang kumulo sa loob ni Miguel. Ang katatagan nito ay tila isang insulto. Isang tahimik na paghusga sa sarili niyang kahinaan. Anong ginagawa mo? Tanong niya, ang boses ay masungit at walang anumang pagbati. Tumingala si Ara mula sa tablet, ang mga mata nito ay kalmado, bagamat may bakas ng pamumula at pagod. Ngunit wala doon ang sakit na nakita niya kagabi. Napalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Magandang umaga, Miguel, bati nito, formal at walang emosyon. Pupunta ako sa opisina. Asawa mo ako, may karapatan akong tea. Wala kang karapatan, putol ni Miguel sa sasabihin nito. Lumakad siya palapit at itinukod ang 2 kamay sa mesa, tinitigan ito ng masama. Wala kang karapatan sa kahit ano maliban sa apelyido ko. Malinaw yon sa kontratang binigay ko sa'yo, hindi ba? Hindi na tinag si Ara.
Nakalagay sa huling habili ni Doña Elara na kailangan kong maging bahagi ng ETH. Hindi mo iyon mababago. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Miguel. CJ, gusto mong magtrabaho? Magtrabaho ka. Lumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone. Pero huwag kang umasa ng espesyal na pagtrato. You will be a regular employee. You will start from the bottom. Hindi ka pwedeng makialam sa mga desisyon ko o sa pamamalakad ng kumpanya. Naintindihan mo? Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Tumango lang ito, isang beses, bago ibinalik ang tingin sa kanyang tablet. Naiinis sa katahimikan nito, tumalikod si Miguel at naglakad patungo sa kanyang study. Agad niyang tinawagan ang pinuno ng Human Resources. Good morning, Sir Miguel, bati ng nasa kabilang linya. May bago kayong empleyado ngayon, sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at nag-uutos. Arabella de Villa. Bigyan niyo siya ng isang desk sa pinakasulok ng opisina. I-assign niyo siya sa pinakamababang posisyon na available. Mag-ayos ng mga papeles, mag-photocopy, magtimpla ng kape. Anything but important. At siguraduhin niyong wala siyang access sa anumang confidential files. Maliwanag? Yes, sir. Masusunod po, sagot ng kausap, halatang nagulat ngunit hindi nagtanong. Ibinaba ni Miguel ang tawag, isang mapait na pakiramdam ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang dibdib. Sa paraang iyon, maipapakita niya kay Ara kung saan talaga ito lulugar. Ngunit bago pa man mawala ang ngisi sa kanyang mga labi, tumunog ang kanyang pribadong linya, ang teleponong para lamang sa mga executive ng kumpanya. Sinagot niya ito. Sir, boses iyon ng kanyang si David. Ang tono nito ay apurado at puno ng pag-aalala. May problema tayo. Malaking problema. Napakunot ang noo ni Miguel. What is it? Ang Laguna Gateway Project, sir, bumabagsak. Isa sa mga major investors natin ang biglang umatras. At may naririnig akong balita. Nag-atubili si David. Si Salcedo. Ricardo Salcedo, he's circling. Parang isang buwitring nag-aabang sa mamatay na biktima. Kung hindi natin ito maagapan, maaaring subukan niyang agawin ang proyekto. O mas malala pa. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ricardo Salcedo. Ang mortal na kaaway ng kanyang ama, ang ahas na matagal nang gustong pabagsakin ang De Villa Group. Ang maliit at mapait na tagumpay niya laban kay Ara ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang malaking takot. Ngayon, hindi lang ang multo ng kanyang personal na nakaraan ang kanyang kalaban. Isang tunay at mapanganib na kaaway ang nasa labas, nag-aabang at handa ng sumalakay. At siya, ang sihi, ay nasukol sa pagitan ng isang kasal na kinamumuhian at isang kumpanyang nasa bingit ng kapahamakan. Ang De Villa Group of Companies ay sumasakop sa 10 palapag ng isang makintab na toring salamin sa puso ng Makati. Ang lobby pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan, marmol na sahig na kumikinang, isang malaking logo ng ETH na gawa sa tanso sa likod ng reception desk, at mga taong abala sa kani-kanilang mga mundo, suot ang mga mamahaling damit. Para kay Ara, ang pagpasok sa gusaling ito ay parang pagpasok sa kaharian ng leon. Ang kaibahan lang, dala na niya ngayon ang pangalan ng leon. Ngunit ang pangalang iyon ay tila walang silbi. Ens de Villa, dito po ang desk ninyo. Itinuro ng isang kinakabahang staff mula sa UT ang isang maliit na cubicle sa pinakasulok ng open floor office, malapit sa pantry at sa maingay na photocopy machine. Ito ang lugar para sa mga intern at mga bagong empleyado, isang teritoryong malayo sa mga bintanang may magandang tanawin at sa mga opisina ng mga executive. Isang malinaw na mensahe. Salamat, sagot ni Ara, pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Kahit na naramdaman niya ang mga mapanuring tingi ng mga empleyadong nagkukunwaring abala sa kanilang mga computer. Ang balita tungkol sa bagong asawa ni Sir Miguel ay tiyak na kumalat na parang apoy. At ang kanyang pwesto ngayon ay kumpirmasyon ng kanyang katayuan sa kumpanya, isang palamuti na walang kapangyarihan. Ang unang linggo niya ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Inutusan siyang mag-ayos ng mga lumang dokumento, mga papel na 10 taon nang nakatambak sa bodega. Pinag-photocopy siya ng daan-daang pahina. Pinagtimpla ng kape para sa mga meeting na hindi naman siya kasali. Bawat utos, bawat mapanuyang ngiti, bawat bulungan na naririnig niya, kapag siya ay dumaraan,
lahat ay tinanggap niya ng walang reklamo. Niyuko niya ang kanyang ulo at ginawa ang kanyang trabaho. Ngunit habang ang kanyang mga kamay ay abala sa mga gawaing walang kabuluhan, ang kanyang isipan ay nagtatrabaho. Sa gabi, pagka-uwi sa mansyon kung saan hindi niya pa rin nakakasabay si Miguel, hindi siya natutulog. Gamit ang luma niyang laptop, pinag-aaralan niya ang lahat ng pampublikong ulat tungkol sa IS. Sinuri niya ang merkado, ang mga kakumpetensya, ang mga nakaraang proyekto. At sa bawat araw, sa bawat pag-aayos niya ng mga lumang papeles sa bodega, may mga natutuklasan siyang mga piraso ng impormasyon, mga lumang financial statement, mga draft ng kontrata, mga minutes ng meeting, na unti-unting bumubuo ng isang mas malaking larawan. Isang gabi, habang nakaupo sa sahig ng kanyang silid, napapaligiran ng mga dokumento, isang bagay ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang folder na may markang T. Laguna Gateway Project. Ito ang proyektong madalas niyang marinig na pinag-uusapan sa pantry, ang proyektong nagdudulot ng sakit ng ulo sa mga executive. Sinimulan niyang basahin ang mga nakapaloob dito. Ang plano ay grandioso, isang commercial at residential hub na magpapabago sa ekonomiya ng rehiyon. Ngunit ang mga numero ay hindi nagtutugma. Ang cash flow projections ay masyadong optimistiko at ang risk assessment ay tila minadali. May mali. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Tumakbo siya sa kanyang aparador at kinuha ang isang lumang bowl na dala niya mula sa kanilang dating bahay. Ginamit niya ang tansong susi na ibinigay ni Doña Elara. Sa isang malakas na click, bumukas ang bowl. Sa loob, kasama ng mga lumang larawan at alaala, ay isang itim na leather-bound na kwaderno. Ang talaarawan ng kanyang ama. Ang kanyang ama, si Ihinge David Dizon, ay ang pinakamagaling na Chief Financial Officer na nagkaroon ang IS. Ang kaso ng korupsyon na ibinato sa kanya ay isang kasinungalingan, iyon ang alam ni Ara sa kanyang puso. Binuklat niya ang mga pahina ng kwaderno. Puno ito ng mga numero, mga graph, at mga sulat kamay na tala tungkol sa iba't ibang proyekto. At sa isa sa mga huling pahina, nakita niya ito. Isang entry na may petsang 1 linggo bago siya akusahan. This feasibility study is flawed. Ricardo is pushing too hard. Something is wrong with his supplier's quotes. Smells like a trap. Need to warn old man De Villa. LC. Laguna Gateway Project. Ricardo Ricardo Salcedo. Trap isang bitag. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang proyekto ay isang bitag. At ang kanyang ama, alam niya ito bago pa man siya patahimikin. Ginamit ni Ara ang mga prinsipyo at formula na nakasulat sa kwaderno ng kanyang ama para suriin muli ang mga datos ng Laguna Gateway Project. At doon, nakita niya ang bitag, ang mga supplier na konektado kay Salcedo ay nagbigay ng artipisyal na mababang presyo, ngunit ang mga kontrata ay may mga hidden clause na magpapataon ng dambuhalang multa kapag nagkaroon ng delay. Ang pag-atras ng isang investor ay sadyang idinisenyo para magdulot ng delay. Ito ay isang plano para unti-unting sipsipin ang pondo ng IS hanggang sa wala nang matira. Kinabukasan, isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang tensyon sa loob ng boardroom ay halos nahihipo. Si Miguel ay nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang panga ay matigas. Sa paligid niya ay ang mga pinakamatataas na opisyal ng IS. Lahat ay mukhang pagod at balisa. Si Ara, dahil sa kanyang kiposisyon, ay nasa labas lamang, inutusang maghanda ng kape. Habang nagtitimpla, dinig niya ang mga boses mula sa loob. We're bleeding millions every day. Kung hindi tayo makakahanap ng bagong investor, kailangan nating bitiwan ang proyekto. Kung bibitiwan natin, si Salcedo ang sasalo. It would be corporate humiliation. Wala tayong pagpipilian. We are cornered. Hindi na nakatiis si Ara. Ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang pangako na lilinisin ang pangalan nito, ang kinabukasan ng kumpanyang pinaglingkuran nito, lahat ay nagtulak sa kanya. Binitawan niya ang coffee tray. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, huminga siya ng malalim at itinulak ang mabigat na pinto ng boardroom. Biglang natahimik ang lahat. 15 pares ng mga mata ang napunta sa kanya, puno ng pagtataka at inis. Ang mga mata ni Miguel ay nagliliyab sa galit. What is the meaning of this? Get out, sigaw ng isa sa mga board members.
Arabella, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sabi ni Miguel, ang boses ay mababa at nagbabanta. Ngunit hindi nagpatinag si Ara. Naglakad siya patungo sa mesa, ang bawat hakbang ay may bigat. Inilapag niya ang kwaderno ng kanyang ama sa makintab na kahoy. Patawad po sa panghihimasok, simula niya, ang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatag. Ngunit mali po kayong lahat. Ang paghahanap ng bagong investor ay hindi solusyon. Ang pag-atras sa proyekto ay hindi rin opsyon. Dahil ang problema ay hindi ang pera. Ang problema ay nasa mismong pundasyon ng proyekto. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Miguel. It's trap. Isang bitag na matagal nang inilatag ni Ricardo Salcedo. At kung magpapatuloy tayo sa daang ito, dire-diretso tayong babagsak dito. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos ay isang tawa. Isang mapanuyang tawa mula sa isang matandang board member. At ano ang alam mo, Hija? Ikaw na nagtitimpla lang ng kape. Hindi siya pinansin ni Ara. Lumakad siya patungo sa whiteboard sa harap. Kinuha niya ang isang pen at sinimulang isulat ang mga numero, mga formula, mga pangalan. Ipinaliwanag niya ang mga hidden clause, ang koneksyon ng mga supplier kay Salcedo, ang daloy ng pera na idinisenyo para malugi ang is. Ang bawat salita, bawat numero, ay mula sa kanyang masusing pagsisiyasat, ginabayan ng karunungan ng kanyang ama. Habang siya'y nagsasalita, ang mga pagdududa sa mukha ng mga board members ay unti-unting napalitan ng pagkamangha, pagkatapos ay ng pag-aalala, at sa huli ng pagkaunawa. Si Miguel ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatitig sa kanya. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang komplikadong ekspresyon, isang pinaghalong pagkabigla, pagdududa, at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Ara. So, what do you propose we do? Tanong ni David, ang CEO, ang unang nagpakita ng seryosong interes. Huminto si Ara sa pagsusulat at humarap sa kanila. Huwag nating labanan ang laro niya. Palitan natin ang laro. Nagbigay siya ng isang plano, isang kontra-estratehiya. Gamitin ang mga kontrata laban sa mga supplier. Maghanap ng mga legal na butas. Ilantad ang koneksyon nila kay Salcedo sa media. At ang pinakaimportante, baguhin ang buong konsepto ng proyekto para hindi na ito umasa sa mga orihinal na plano na idinisenyo para sila ay mabigo. Ito ay isang plano na matapang, mapanganib, ngunit napakatalino. Nang matapos siya, ang boardroom ay tahimik na parang isang simbahan. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, pagkatapos ay kay Miguel, naghihintay ng desisyon. Si Miguel ay nakatitig pa rin kay Ara, ang kanyang isipan ay tila naglalakbay. Pagkatapos ng ilang sandali, isang boses ang bumasag sa katahimikan. I agree with her. Lahat ay napatingin sa nagsalita. Si Enzo de Villa. Nakangiti ito, isang ngiti ng paghanga na nakatutok kay Ara. Ang plano ay mapanganib. Ngunit ito ang pinakamatalinong bagay na narinig ko sa buong linggo. I fully support her plan. Ang suporta ni Enzo ay nagbigay ng bigat. Isa-isang tumango ang ibang miyembro. Ang kanilang mga tingin kay Ara ay hindi na puno ng paghamak, kundi ng respeto. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya sa paligid ng silid, pagkatapos ay muling ibinalik ang kanyang mga mata kay Ara. Ang ekspresyon nito ay hindi mabasa. The board will take this into consideration, formal niyang sabi, na tila nagpipigil ng emosyon. Bago pa man makaramdam ng pagkabigo si Ara, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Ang pinto sa kabilang dulo ng boardroom, na patungo sa pribadong opisina ng chairman, ay bumukas. Lumabas si Doña Elara, nakatayo ng tuwid, ang kanyang presensya ay agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Hindi na kailangang pag-isipan pa, deklara ng matriarka, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, at ang lahat ay napayuko. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Ara, at pagkatapos ay kay Miguel. Simula ngayon, anunsyo ni Doña Elara, ang kanyang mga salita ay pinal at hindi matututulan, ang Laguna Getaway Project ay ilalagay sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Enrique Arabella de Villa. Ang anunsyo ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng boardroom. Ang mga panga ay nangalaglag. Ang mga mata ay nanlaki. Si Ara ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang reaksyon ni Miguel.